Hello po mga kababayan, mga kaibigan. Welcome po sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, reaction at opinion sa mga maiinit na political issues sa ating bansa. So, isa sa pag-usapan natin mga kababayan ay yung kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ay re-electionist po, no? Aspiring candidate pa rin, no? Sabi nga ng COMELEC ayon sa Supreme Court. So next week official official campaign period. So matatawag na silang candidate. Di ba ang galing yung mga dapat tamang mga terminology daw po. Okay? So dapat din next week pag nagsimula na ang campaign period, wala na yung mga naglalakihang mga tarpaulins diyan sa mga nakalagay sa mga nakatayo sa mga kung saan man nila itinayo yung mga naglalakihan nilang mga tarpaulins, no? Ayun po yung sabi ng COMELEC. Otherwise, pwede po silang ma-disqualify, no? Violation of kautusan ng COMELEC. Okay? So balik tayo kay Senator Amy Marcos kasi po siya po ay umupo sa isang interview tinatawag ng ABS-CBN na Halalan 2025. Nasalang po sa hot seat si Senadora Amy Marcos. At marami pong katanungan sa kanya, lalong-lalo na sa naging reaction niya doon sa sinabi niyang kanyang kaibigan na si inyong VP Sara Pusit Duterte tungkol doon sa sinabi ng kanyang kaibigan. At ganun din po, ano po yung kanyang masasabi sa kanyang relasyon sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, pero bago po natin ipagpatuloy, atin lang pong isa-shoutout yung ating mga members, mga OFWs, mga frontliners, men and women in uniform, at ang mga guro, no? Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong, sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel, no? May God bless us all, may God bless our country, may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan kung ano daw po yung naging reaksyon ng inyong Senadora Amy Marcos nung sinabi ng kanyang kaibigan na walang iba na si Sara Pusit Duterte na huhukayin daw ng inyong BP ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. at itatapon daw ito sa West Philippine Sea. So sabi nga ni Senadora Amy nung sinabi daw nung narinig niya yun, no, kasi ang sabi ni Duterte doon daw sa group chat niya sinabi yon. So sabi naman ni Amy nung nalaman niya nga daw yun, medyo tinadyakan niya daw. Tinadyakan niya daw si Pusit. So imagine niyo na paano niya tinadyakan si Pusit. Siguro tadyak na sinipa o bakit ka naman ganyan, o di ba? Bakit ngayon mo lang sinabi yan, Senadora? Kasi sabi ni Pusit, hindi mo lang daw, wala kang reaction doon sa inyong group chat. Yun ang sabi ni Pusit, di ba? Na tahimik ka daw. O siguro nung nagkita sila, tinadyakan niya daw yung kanyang kaibigan. Really? Totoo ba yun? Ganun lang ang reaction mo? Dapat sinabunutan mo at pinagsasampal-sampal mo. Bastos ka, tatay ko yun, dapat ganun. Walang bastusan. Kung sabihin ko yan, ganun ko rin kaya sabihin ng tatay mo. Di ba? So, yun ang pag-amin ni Senatora Amy Marcos, no? Tinadyakan niya daw po ang VP Sara Duterte ninyo dahil nga dun sa kabastusan niya. Pero friendship pa rin daw sila kasi hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang besi-besing Pusit. Ganun po yun. Okay, kayo ba? Naniniwala ba kayo na tinadyakan niya talaga si Sara Duterte? Tahimik ka nga daw, wala ka naman daw ginawa, sabi ni Pusit, di ba? Wala ka man lang reaction. O baka naman late reaction siya, no? Kasi nga
Siguro nag-iisip pa siya kung ano ang dapat niyang gawin kay Pusit. Okay, so yun lang po, no? Yung isa sa mga katanungan sa kanya doon po sa hot seat ng pag-i-interview para sa mga aspiring candidate for senator. Now, ano naman daw po yung masasabi niya tungkol doon sa parang may strain, no? Strain na yung relationship niya sa kanyang kapatid na Pangulong Bongbong Marcos, no? Sabi niya, di naman kami nag-aaway, no? Siguro nagkakaroon lang ng argumento, pero hindi ko pwedeng awayin ang ading ko. Di ba? Ading na no? Kapatid ko 'yan. Siyempre, as panganay, kailangan maging magpakaate ako sa kanila, no? Kailangan tignan ko kung sino yung mga nakapalibot sa kanya. At pinagsasabihan ko naman, no? Siguro sabi niya, ayaw ko lang nung mga nakapalibot sa kanya. Siyempre, experience na nila yung nangyaring pangloloko sa kanila, di ba, nung panahon ng kanyang ama. May mga argumento sila, pero it doesn't result daw sa talagang awayan. No, maaring si Pangulong Bongbong magalit daw sa kanya, hindi siya kausapin, pero siya bilang ate, nagpapakaate ako. Kailangan kong pangalagaan yung mga ading ko, yung pamilya namin. Talaga. Hirong-hiro talaga ang inyong ate. Tapos, ano naman daw masasabi niya sa relasyon ng kanyang ng unit team ng Pangulo at ng kanyang best friend na si Pusit? Sabi niya, ako gusto ko magkaayos pa rin sila. Alam mo naman, ako ang nagpasimuno ng unit team. Ay, talaga siya pala ang nagpasimuno ng unit team, mga kababayan Siya pala yun, siya ang talagang nag-coin ng word na unit team. Oo, kasi daw po si Pangulo, hindi niya talaga kilala si Sara Duterte. Oo. Mukhang, sa aking opinion, mukhang sinabi rin ng Pangulo yan. Sinabi rin ni Sara Duterte, hindi ko nga po kilala si Bongbong Marcos kasi nga, hindi ka nagmamatter, Pusit. Hindi ka naman talaga kilala kung hindi ka Duterte. Nasabit ka lang, no? Pero ang Pangulong Marcos, maski na Marcos, visible na yan nung bata pa lang siya. Artista yan di ba? Kaya daw pinakilala daw ni Amy Marcos si Pusit. Doon lang sila nagkakilala during the time na yung nagliligawan pa lang daw sa campaign yung campaign, ikaw ba gusto mo maging vice presidente, ikaw ba gusto mo maging presidente, lahat daw kagagawa ni Amy. Siya ang unit team, kaya ang gusto niya, gusto ko rin manumbalik sa dati. Pero yung kaibigan mo ang kausapin mo, hindi yung kapatid mo. Ang kapatid mo umaasa pa rin, di ba? Dati sinabi niya yan, umaasa pa rin ako na magiging unit team pa rin. No, magkakasundo pa rin. Pero si Pusit, anong sabi niya? No more of Marcoses. Yung kaibigan mo is vindictive. Di ba, mga kababayan? Yun ang masakit doon. Kaya mahirap yan. Tapos ano daw yung opinion niya doon sa impeachment? Siya naman daw ay nag-a-agree doon sa kapatid niya. Nag-a-agree ka. So uma-agree ka na wag nang i-impeach kasi hindi naman mahalaga si Pusit. So inamin mo, hindi mahalaga si Pusit sa gobyernong ito. Dapat na talagang ma-impeach, no? Dapat tanggalin kasi kung hindi mahalaga, gumagastos lang ang pera ng taong bayan sa pasahod sa kanya. Tapos yung sinasabi niyang mga pagtulong, ayuda din yun di ba dinidespise niya ang ayuda, sabi niya form of vote buying, di ba? Kaya Amy, kung uma-agree ka sa kapatid mo, sabihan mo si Pusit, pwede ba mag-resign ka na lang? Hindi ka naman pala nagmamatter in a bigger sense sa gobyerno. Sayang lang yung pasahod sa'yo. Magkano ba sahod mo? Di mas maganda ibigay na lang natin yan sa taong bayan, yung sahod mo. Di ba, Amy Marcos? Maayong ka pala sa kapatid mo Biri mo, maayong ka na wala rin kwenta si Pusit pala.
Di ba mga kababayan, tama mali? Eh, sabi niya eh. Nandiyan po sa ABS-CBN yun, hanapin nyo na lang, Halalan 2025, Aimee Marcos. No? Ang dami pa pong mga katanungan kay Aimee Marcos tulad nung sa ICC, kay Duterte. No? Saan na lang po yun? At ang sabi niya pa nga, nangangamote nga daw siya. Nangangamote siya kasi yung survey niya, pabagsak. Oo. Spaghetting pababa po siya. Parang yung kaibigan niya, sa survey ng approval and trust rating ng mga kilalang mga survey firm, spaghetting pababa din ng numero. O pareho sila. Talagang birds of the same feather silang magkaibigan. Mga spaghetting pababa ang numero. Pabulusok po eh. Pabulusok. Imbis na rocket ship, sa kanila, yung debris na lang. Alam niyo yung debris ng rocket ship, yung fuselage. Okay, fuselage 1, bagsak na. Wala na. Wala na yun. Babagsak na lang sa tubig yun, free-falling. O di kaya, yung skydiver. Nakalimutan nasira yung parachute. Ayun. Free-falling yung mga numero nila. Talagang magkaibigan talaga. Kaya sabi ni Aimee Marcos, nangangamote ako. Ewan ko ba? Hindi ko alam. Hindi mo alam ang dahilan bakit ka nangangamote sa survey. Bakit bagsak ka? Yung latest SWS survey mga kababayan. No, January, anong araw yun? January 12 to 14 yata ginanap yung survey. Pang number 14 na si Aimee Marcos. Baka pagdating ng May 20 mga kababayan, baka pang number 66 yan. David pa siya ni Willie Revilla. Nakakaya, Aimee. Kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na ano ang next na magiging linya mo ng trabaho. Ang suggestion ko nga pwede kang advisor ni Pusit. Oh. Ano ba advocacy yan ni Aimee Marcos? Sabi niya, ako naman pagtulong lang talaga. Tulong lang ng tulong. Inaayawan mo nga yung akap eh. Di ba? Uy, tutulong-tulong ka, magpapaayuda ka. Uy, boat buying yan ha, bawal yan. Animal talaga mga kababayan. So yan lang po, no. Yan masasabi natin kay Senatora Aimee. Tinadyakan niya po si Sara Duterte, ha. Yun sabi niya eh. At wala naman daw po silang away ni Pangulo. Si Pangulo pa nga daw ang inaaway siya. Talaga naman. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.